Naman po, it's Sir Dondon Sermino of Abante. Wow, ayan. Happy New Year sa inyong lahat, sa ating lahat. Pero before ko tanungin yung tanong ko, El, kasi teaser pa lang, emotional ka na, naiyak ka na, no? So, ano ba yung naglalaro sa isip mo nung time na yon? At napakarami po kasi doing this project, ano ba, nagiging emotional na naman ako. Ang dami ko po kasing in-invest din na emotions dito. Parang halos araw-araw, nabubugbog ako. So, physical. Alam mo, mag-e-end po yung show na andito na yung mata ko, andito na yung ilong ko. Parang ganun na po. So, parang sobrang proud ako kasi ang ganda po ng kinalabasan. Ang lahat po ang galing nila. So, yung feeling po na finally it's here, na masya-share sa inyo. And I didn't expect it to be that beautiful. So, I'm just so proud of everyone and especially the team behind it. And the tiwala ng GMA News and Public Affairs. Of course po. Na binigay sa'yo. Malaki po talaga yung utang na loob ko po sa kanila kasi pinagkatiwalaan po nila ako dito sa project na to. Ayan, sige. Ito na yung question ko. Mas madali or mas mahirap ba pag real life partner ang ka-eksena mo? Like, yung totoong boyfriend mo or totoong girlfriend mo for Elle and for Derek? Or mas madali pa? Fortunately po, mas madali po siya sa amin. Wala pa naman po kaming disadvantage na nakikita except sa, yun nga po, pag maghihintayan po kami kapag hindi pa tapos yung eksena. Okay, so, I think malaking advantage po because we are very open to each other. We are very straightforward in terms of our work. So, pag may nakita kaming mali sa isa't isa, sasabihin namin kahit hurtful siya. Okay. So, there's room for improvement for us too. So, parang, ayun po. Ayan. The same question with Derek. And ano ba yung hurtful na nasabi sa'yo ni Elle? Yung disadvantage lang po siguro is yung naapektuhan ako pag nakikita ko siyang sinasaktan. Okay. Kahit na halimbawa pagpa-uwi po kami tapos galing siya sa iyakan, galing siya sa binugbog siya, tapos makikita ko sa kanila sobrang yung mukha niya parang umiiyak, tapos gulo-gulo yung hair niya. Tapos parang ako as the protector sa show and as the protector in real life, masakit sa akin yan. Hindi kasi ibang klase po itong show na ito. Napaka-creative ng ways na mga pambubuli dito. Hindi lang siya basta yung high school pambubuli. Pwede ka nang makulong, di ba? Pwede ka nang makulong, pwede ka nang mamatay. So, yun yung mga dapat po ninyo abangan kung ano yung mga sinasabi ko po. So, paano mo siya kino-comfort pag yung gano'n nakikita mo talagang halos bugbog sarado siya tapos pauwi kayong dalawa? Honestly, bumabawi talaga ako sa kanya. Like, unli utos. Pag umuutusan, kahit namin gusto mo gagawin ko. Papagluto ko siya in the morning, mga ganong pambawit. Try to make her life easier. Ayan. Last na lang kay Elle, parent. Kasi di ba, ano bang mas gusto mo yung character mo? Yung inapi ka o yung naghiganti ka na? Saan ka mas nadalian? Saan ka mas nag-enjoy? Hindi ko po masabi. Pero gusto ko na pinagdaanan ko yung parehas na inaapi. Pati yung paghihiganti. Dahil kung hindi ko po pinagdaanan yung inaapi ako na ganun ka-intense, hindi ko din po matatapatan yung emotion na gusto ko kumante. Kasi ngayon I'm very hungry na, oh my God, gusto ko nang sampalin si Bertel, gusto ko nang sampalin sila Claire. Please naman, direct, ako naman. Ayun nga mas madali ba or mas gusto mong manampal or magpasampal? Sa ngayon po, manampal na. Okay. So, mag-ingat sila, no? But, do you want more? Do you want more? Okay, so later in the program, we'll be showing you some scenes. Okay. Yes, Miss Joy. Okay, gana mo tinatawag si Derek. Okay. We'll be showing you some scenes of the pilot episode ng Makiling. Abangan niyo po yan, maya-maya lang. But for now, again, from the press. Okay. Simulan natin ang Q&A with Sir Robert Requentina of Manila Bulletin.
Sir Robert? Magandang hapon po. Congratulations on your latest project. To Elle and Derek, same questions lang. Number one, tell us about your role in Makiling and what are you most excited about in this latest project? First of all, humingi ng sorry sa voice ko kasi nawalan po ako ng boses kaya hindi ako ganun ka-enthusiastic nga. Okay, my role is Alex. Ako po dito yung protector ni Amira. And siguro ang nare-represent namin dito ni Amira is we are the figure of the people who are voiceless, who are powerless. Gusto namin maghikante pero hindi namin kaya dahil wala kaming power, wala kaming pera. And ang inner struggle namin dalawa is paano kami maghihikante nang limited lang yung means namin. So Alex is the protector and protector of Amira. Ayan. Sorry. Si Amira po, lumaki po siya sa bundok ng Makiling kasama ang mga pamilya niya. Pero maaga po siyang naulila sa kanyang nanay. But they both share the same passion, which is yung pagiging herbalist. Mahilig silang tumulong sa mga tao. Pero tulad ng mga mararaming Pilipino, tulad ng kahirapan, kailangan niyang mag-step out of her comfort zone. Kailangan niyang iwan ang pamilya niya, yung bayan na kinalakihan niya. And yung change na yun yung magbabago kay Amira. And I think yun yung kaabang-abang kung yung pagbabago ba na to is papagandahin ba yung buhay niya or kakainin lang siya ng poot. Ayun. Okay, for my last question, this is your second project together. The first one was Yes. Return to Paradise. So ano yung mga qualities na discover nyo during your first project together that made you decide to work again for another project like Makiling? Qualities na discover. Gusto po kasi si Elle, nakasama ko siya sa Return to Paradise. Yun yung first lead role niya, di ba? Masasabi ko lang, ang galing ng tao to. As in, para sa baguhan na nagagawa niya na yung mga hindi pa magawa ng mga ibang artist na matatagal na. So, wala akong masabi. Proud na proud ako sa kanya and I'm just really impressed kasi ang galing niyang Martha. Yung qualities po na na-discover ko kay Derek is sobrang patient po niyang tao. Kasi halos sabay na po kami pumapasok ng taping and pauwi. So kahit meron pa akong eksena na natitira, inihintay pa din niya ako. And then he's very, grabe na yung hunger niya to learn sa craft niya. Siya na mismo nag-aaya din sa akin pumunta ng workshop, kahit minsan, syempre tinatamad ako pa minsan. Siya na yung nagpo-push sa akin ngayon. So, big improvement to kay Derek. Maraming salamat.